Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Noong November 1834, may binigay ang Diyos na isang revelation kay Warren Cowdery, yung kapatid ni Oliver Cowdery. Si Warren, hindi siya matagal na naging miyembro, pero nasa New York naman siya, um, at hindi pa naman siya lumipat sa Ohio or anything ganyan. Tinawag siya na maging presiding high priest or namumunong mataas na saserdote. Um, Parang medyo pareho sa branch president ngayon, pero meron din medyo kaparehas din sa mission president. Dahil hindi lang sa isang area siya, pero tumutulong din siya sa buong New York sa mga miyembro na nandoon. Dahil nandoon siya, at dahil ang karamihan ng mga miyembro ay lumilipat na sa Ohio o sa Missouri, ang pinakatrabaho or pinakatungkulin ni Warren ay na tulungan ng mga tao na maghanda sa paglipat. Um, Madalas or sa buong panahon na naging presiding high priest siya doon, maraming iba't ibang congregation ay lumiit tapos nawala dahil lumilipat sila. Si Warren sa Revelation, um, uh, pinangako sa kanya na magkakaroon siya ng sapat para sa lahat ng kailangan niya. Pero sinabihan siya na kailangan maging mapagpakumbaba siya. Basahin natin yun. Sa Doctrine and Covenants section 106, verse 7. Sa makatwid, pinagpala ang aking tagapaglingkod na si Warren sapagkat ako ay magkakaroon ng awa sa kanya at sa kabila ng kapalaluan ng kanyang puso, dadakilain ko siya yamang siya ay magpapakumbaba ng kanyang sarili sa aking harapan. Para sa atin din, mahalaga yan. Kung maging mapagpakumbaba tayo, magkakaroon tayo ng mga blessings. Ganun din, may isa pang pangako na binigay sa kanya at ganun din sa mga tao na tutulungan niya na para sa atin din. Basahin din natin yan sa section 106 verses 4 hanggang 5. At muli, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang pagparito ng Panginoon ay malapit na at gugulatin nito ang sangkatauhan tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Sa makatwid, bigkisan ang inyong mga balakang nang kayo ay maging mga anak ng liwanag at nang hindi kayo gulatin ng araw na iyon na tulad ng isang magnanakaw. Kaya sa panahon din natin, malapit din ang pagparito ni Hesus Kristo. Siyempre, hindi natin alam kung kailan siya darating talaga, pero nakikita natin ang mga signs. Kaya, kung maging mabuti tayong miyembro ng simbahan, yung nakikinig tayo sa mga propeta, ganyan, hindi tayo magulat sa pagdating niya. Siyempre, hindi natin malalaman na talagang darating siya sa isang araw mismo, pero ma-expect naman natin siya, maasahan natin siya dahil sa mga nakikita natin at dahil sa mga sinasabi ng mga propeta, malalaman natin na malapit siya talaga. Sige, so sa April 1835 naman, lumalaki talaga ang simbahan ng mabilis. Maraming nagpapabinyag, kaya maraming bagong miyembro. May maraming miyembro sa Ohio, may maraming miyembro sa Missouri. Meron din mga miyembro sa mga eastern banda, yung New York, Pennsylvania, mga ganyan, dahil sa mga missionaries na pinapadala doon. At sa mga iba't ibang lugar sa paligid doon. Kahit sa Canada, meron din mga ibang missionary na pinadala doon, kaya may mga ibang miyembro sa Canada. Pero kahit nagiging mas malaki na ang simbahan, mas marami ang miyembro, ang organization medyo kulang. Hindi naman nila alam ang lahat ng mga kailangan nilang gawin para magkaroon ng kapayapaan at na magiging maganda ang simbahan, yung sa mga wards, yung mga branches, yung stakes, mga ganyan, kahit yung mga pangalan na ganyan, yung stake lang naman yung meron sa panahon na yan. Kaya um,
Sa panahon na yan, sa April 1835, may binigay na isang revelation kay Joseph Smith tungkol sa priesthood. At tungkol yung priesthood na ito, yung revelation na ito, ay tungkol sa organization ng priesthood. Halimbawa kung ano yung mga office ng priesthood. Yung halimbawa yung deacon, teacher, priest, yung elder, yung high priest, mga ganyan. Ang iba nito sa section 107, na yan yung revelation na binigay, ang iba nito, meron na or alam na ni Joseph Smith noong 1831 pa. Pero nilagay sa Doctrine and Covenants sa 1835 at may extra na binigay na revelation sa 1835 na yan. Kaya sinama-sama lahat sa Doctrine and Covenants sa isang section, yung section 107. So marami talaga ang meron sa section na ito. Hindi natin mapag-aralan lahat sa lesson na ito, pero sana pag-aralan natin ang lahat sa sarili natin at sa mga pamilya natin. Pero pag-usapan natin ang iba ngayon. So, una, may dalawang priesthood. Basahin natin ang section 107 verse 1. Meron sa simbahan na dalawang pagkasaserdote na tinatawag na Melchizedek at Aaron na saklaw ang pagkasaserdote ng mga Levita. Kaya yung Aaronic at yung Levitical or ng Levita, Levitical priesthood, pareho lang yan. Ibang pangalan, pareho naman na priesthood. Yung Melchizedek, hindi naman palagi ay tinawag na Melchizedek. Noon, ibang pangalan niya. Basahin natin yan sa section 107, verses 2 hanggang 4. Tinatawag ang una na pagkasaserdoteng Melchizedek sapagkat si Melchizedek ay isang napakadakilang mataas na saserdote. Bago ang kanyang kapanahunan, ito ay tinatawag na banal na pagkasaserdote alinsunod sa orden ng anak ng Diyos. Ngunit bilang paggalang o pagpipigtagan sa pangalan ng kataas-taasang katauhan upang maiwasan ang madalas na pag-ulit-ulit ng kanyang pangalan, sila, ang simbahan, noong mga sinuunang panahon ay ipinangalan ang pagkasaserdoteng iyon kay Melchizedek o ang pagkasaserdoteng Melchizedek. Kaya ito ay tinatawag yung priesthood ng Diyos, yung nanganak ng Diyos. Ibig sabihin, kapangyarihan talaga ito ng Diyos na binigay lang sa tao para makakilos tayo sa pangalan ng Diyos. Pero syempre, mahaba naman yan na sabihin, at ganoon din, mas lalo, dapat hindi natin gamitin ang pangalan ng Diyos na basta-basta lang. Kaya, para may respeto doon, binago naman nila. Kaya ngayon tinatawag natin yung Melchizedek priesthood. So, may mga kaibahan ang Aaronic at Melchizedek priesthood. Basahin natin ang ibang kaibahan na yan. Sa section 107 verses 8 at saka 8 hanggang 19, ito yung tungkol sa Melchizedek priesthood. Tinataglay ng pagkasaserdoteng Melchizedek ang karapatan ng pangguluhan at may kapangyarihan at karapatan sa lahat ng katungkulan sa simbahan sa lahat ng kapanahunan ng daigdig na mga siwa sa mga espiritual na bagay. Ang kapangyarihan at karapatan ng nakatataas o ang pagkasaserdoteng Melchizedek ay taglayin ang mga susi ng lahat ng pagpapalang espiritual ng simbahan. Nataglayin ang pribilehyon matanggap ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, nababuksan ang kalangitan sa kanila, na makiugnay sa pangkalahatang pagtitipon at simbahan ng panganay, at na matamasa ang pakikiugnay at pagharap sa Diyos Ama at kay Jesus ang tagapamagitan ng bagong tipan. Kaya ang Melchizedek priesthood, ito ang kapangyarihan na pwedeng gawin ng lahat. Ang lahat ng gusto ng Diyos na gawin natin, pwede natin gawin sa pamamagitan ng Melchizedek priesthood. Ito din, hindi lang yung mga bagay na kadalasang ginagawa ng Melchizedek priesthood na nakikita natin, yung mga temple ordinances, ganyan. Pero ganoon din ang lahat ng ginagawa sa Aaronic priesthood, yung baptism, mga ganyan, pwede rin gawin ng Melchizedek priesthood. Yung Melchizedek priesthood, yan talaga ang mataas na priesthood. Yan talaga ang gusto natin na abutin natin, na maging worthy tayo sa Melchizedek priesthood.
Sige, so sa Aaronic priesthood naman, basahin natin sa section 107 verses 13 to 14 at ganon din 20. Ang pangalawang pagkasaserdote ay tinatawag na pagkasaserdote ni Aaron sapagkat iginawad ito kay Aaron at sa kanyang mga binhi sa lahat ng kanilang mga salinlahi. Tinatawag ito na nakabababang pagkasaserdote sapagkat ito ay karagdagan sa nakatataas o sa pagkasaserdoteng Melchizedek at may karapatan sa pangangasiwa sa mga panlabas na ordinansa. Ang kapangyarihan at karapatan ng nakabababa o ng pagkasaserdoteng Aaron ay taglayin ang mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at na pangasiwaan ang mga panlabas na ordinansa, ang titik ng Ebanghelyo, ang pagbibinyag ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan alinsunod sa mga tipan at kautusan. Kaya ang Aaronic priesthood, hindi naman nito magagawa ang lahat ng magagawa ng Melchizedek priesthood, pero mahalaga pa rin ang mga ginagawa ng Aaronic priesthood, yung sacrament, yung baptism, mga ganyan. Ganun din, itong Aaronic priesthood ay para sa paghahanda na magkaroon ng Melchizedek priesthood. Kaya isipin natin na ang mga tao na may Aaronic priesthood, mahalaga pa rin talaga ang mga ginagawa nila at pwede na silang maghanda sa pagkakaroon ng Melchizedek priesthood. Yung sa panahon natin, may mga edad na binibigay itong mga priesthood sa mga tao, yung mga bata, yung mga adult na lalaki, basta worthy din sila. Pero sa totoo, noon sa mga ibang panahon, halimbawa sa panahon ni Joseph Smith, wala pa ang mga ages nito. Halimbawa, hindi naman binibigay ang ang priesthood, yung Aaronic priesthood sa mga tao or mga bata na mga 12 years old or ngayon 11 years old binibigay na. Kung magiging 12 sa taon na yan, hindi naman ganyan. Basta pag sinasabi ng Diyos or pag nararamdaman ng mga leaders ng simbahan na dapat bigyan ng isang tao ng Aaronic priesthood, binibigay na. Ganun din ang Melchizedek priesthood. Ngayon, meron yung mas maraming organization kaysa noon at tumutulong naman yan sa atin. Pero isipin natin na pwede naman ito magbago. Gaya ng pagbabago ng ilang taon lang na noon, kailangan 12 years old ka na talaga para magkaroon ng Aaronic priesthood. Ngayon, basta magiging 12 years old ka sa taon na yan, pwede ka nang maging deacon sa umpisa ng taon na yan, kahit 11 ka pa lang. Kaya pwede itong baguhin, pero depende yan sa propeta na yung revelation na tinatanggap niya mula sa Diyos. Sige, so ang karamihan ng Doctrine and Covenants section 107 ay nagsasabi ng marami tungkol sa mga responsibilidad ng bawat office ng priesthood. Siyempre, hindi natin pag-usapan ng lahat dahil marami talaga ito. Pero may mga ibang bagay na gusto kong pag-usapan. Tatlong bagay na gusto kong pag-usapan. Una, lahat ng mga desisyon sa simbahan ay ginagawa sa pamamagitan ng council. Sinasabi naman yan sa ibang verse sa section 107, pero gusto kong basahin ang sa general handbook na meron tayo ngayon, dahil ito din ay revelation na binigay sa mga propeta para sa panahon natin. Mga policy ito na dapat gamitin natin ngayon. So basahin natin ito sa general handbook sa section 4.3. Iniutos ng Panginoon sa mga leader ng kanyang simbahan na magkakasamang magsanggunian sa paggawa ng kanyang gawain. Ang mga council ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa mga miyembro ng council na makatanggap ng paghahayag habang hinahangad nila maunawaan ang mga pangangailangan ng mga anak ng Diyos at gumagawa sila ng plano upang makatulong na matugunan ang mga pangangailangan nito. Kaya sa pamamagitan ng mga council, mas lalo magagawa ng mga wards at mga stakes at mga ibang organization ang mga kailangan nilang gawin. Mas lalo nila mararamdaman ng espiritu, mas lalo nila makuha ang information na kailangan nila para makagawa ng tamang desisyon. Sa akin, bilang ward clerk sa ward ko, kasama ako doon sa maraming council na yan.
At nakikita ko kung paano gumagana ang mga council at talagang um, makapag or nagpapatotoo ako na talagang tumutulong ang mga council sa Espiritu Santo. Dahil kung minsan, hindi naman alam ng isa doon kung ano ang nangyayari halimbawa sa isang pamilya na pinapag-usapan. Pero yung iba may alam. Kaya mas madali talaga ah, ang revelation pag may information. Yan yung isang bagay na sinabi din ni President Nelson sa mga recent talks niya. At mga ibang leaders din sinasabi talaga nila na pag mas marami ang information, mas madali ang revelation. Dahil isipin natin ang Holy Ghost, pwede siyang magbigay ng bagong information sa atin, pero kadalasan, ang ginagawa niya ay nagpapatotoo siya tungkol sa katotohanan na alam na natin o na narinig na natin, nabasa na natin ganyan. Kaya kailangan natin ng information na yan para magpatotoo siya tungkol sa mga bagay na yan. Kaya yan ang maganda talaga sa councils. So, yung councils ay hindi lang para sa simbahan, pero ganun din, pwedeng natin gamitin sa bahay natin, sa pamilya natin. At yan ang invitation natin sa linggong ito. Magdaos ng regular na family council ang yayahan ng lahat ng miyembro ng pamilya na lumahok. Sama-samang maghanap ng paghahayag para sa iyong pamilya. Sige, so yung pangalawang bagay na gusto kong pag-usapan ay na kailangan pagdasalan natin palagi ang mga leader ng simbahan. Meron mga verses dito sa section 107 tungkol dyan, hindi natin basahin, pero basta isipin natin na palagi pagdasalan natin ang mga leaders ng simbahan. Marami silang ginagawa. Mahirap talaga ang tungkulin nila. Isipin natin na marami silang iniisip palagi, marami silang tao na iniisip, maraming problema sa mundo na iniisip, marami talaga ang nasa isip nila. At marami silang ginagawa. Nagbabiyahe sila ng malayo para magbisita sa mga iba't ibang miyembro. Marami silang ginagawa at karamihan sa kanila, at least sa mga elders, yung sa Quorum of the 12 Apostles at yung First Presidency, mga 70 din, marami sa kanila ay matanda na pero ginagawa pa rin nila. Kaya pagdasalan natin sila palagi. Sige, yung pangalong bagay na gusto kong pag-usapan ay kailangan maging masipag tayo sa mga tungkulin natin. Basahin natin ang isang bahagi dito sa section 107 verses 99 hanggang 100. Ano pat ngayon alamin ng bawat tao ang kanyang tungkulin at kumilos sa katungkulang itinatalaga sa kanya ng buong sigasig. Siya na tamad ay hindi ituturing na karapat-dapat tumindig at siya na hindi natututuhan ang kanyang tungkulin at hindi ipinakikita na kinakasihan niya ay hindi ituturing na karapat-dapat na tumindig. Maging gayon nga. Amen. Kailangan talaga maging masipag tayo sa mga tungkulin natin. Kung tungkulin yan sa simbahan, kung tungkulin yan bilang magulang, tungkulin yan sa mga ibang bagay, basta ang mga bagay na dapat natin gawin talaga natin. Huwag tayong maging tamad. Gawin natin ang lahat ng kaya natin at tutulungan tayo ng Diyos sa mga ganyan. Sige, yan yung sa journal prompts natin itong week. Paano ako magiging mas mabuting lingkod ng Diyos? Ano ang pinakamahalagang hakbang sa covenant path na pwede kong gawin ngayon? Sana isipin natin palagi ang mga tanong na ito. Alam ko na mahalaga talagang priesthood sa buhay natin. Tutulong talaga ito sa atin. Kung lalaki tayo na humahawak ng priesthood or kung babae tayo na meron pa rin tayong kapangyarihan ng priesthood dahil sa mga covenant na ginawa natin sa templo at sa baptism, hindi naman mahalaga yan basta sinusunod natin ang mga covenants at ginagawa natin ang lahat ng kaya natin ayon sa priesthood. Tumutulong talaga ang priesthood sa lahat. Binibigay ng Diyos ito sa atin para tulungan natin ang ibang mga tao. Kaya sana sundin natin ang mga propeta dahil sila ang mga leaders na binigyan sila ng mga susi ng mga priesthood dito sa mundo. Kaya sundin natin sila. Itong iniwan ko sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Sige, so sa susunod na lesson, pag-aralan natin ang section 109 at 110. Salamat sa panonood.